God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to us the message of salvation. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee, the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. "O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income." But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, "O God, be merciful to me, a sinner." I tell you, the latter went home justified, and not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Siyempre, yung kaibigan ko na si Claire, every time she attends the Mass, she would always have a special letter for me. Thank you, Claire. Palakpakan natin si Claire. Na? O harapin ang katabi, sabihin nyo sa katabi nyo, pinagtagpo tayo ni Lord. Gusto mo? Sabihin nyo nga. Parang ayaw, ano? Ayaw, no? Kahapon, I was in a parish. I was trying to check all the repairs being done. May isang lalaki pababa ng simbahan. Sinalubong ko siya. And then, bigla niyang sabi niya, pabalik-balik na ako dito ng ilang taon na umaakyat, bumababa sa simbahan. First time lang ako na sinalubong ng isang anghel. Sabi sa akin, sabi ko, isang anghel na malusog. And after which we had conversations. And one thing I cannot forget in that conversation, he said, "Father, pinag-adya ako ni Lord." He did not say pinagtagpo, pinag-adya. You know, it invites me now to take a look the meaning and the difference of pinagtagpo at pinag-adya. Yung pinagtagpo daw, tumutukoy sa isang pagkikita o pagkrus ng landas na maaring makita bilang simula ng isang pagkakaibigan. Well, we meet people along the way. Yung iba, nginingitian tayo. Yung iba, hindi. Yung iba, maangganda. Yung iba, hindi rin. So, but you know, it's deeper when we speak of pinag-adya. Ang pinag-adya ay pagpapahayag ng mas malalim na pagkilos ng Diyos. Hindi lamang pagtatagpo ito, kundi isang malinaw na may layunin ang Diyos para sa mga taong kanyang pinag-aadya. And I remember yesterday, he was telling me, "Father, please tell people the importance of prayer." Sabi niya sa akin, "Father, please tell people, tatlo lamang daw ang mahal." Sabi niya, bilang tao, Father, tatlong bagay lang ang mahalaga sa akin, yung pagdadasal, paggawa ng mabuti, at paghingi daw ng tawad.
yun daw ang ginagawa niya araw-araw. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, ginagawa mo rin ba yun? Parang hindi, no? Allow me to share with you 5 things. 5 bagay na kung saan lahat tayo ay pinapag-adya ng Diyos. Una, pinapag-adya tayo ng Diyos sa tamang tao. Sabihin niyo, tamang tao. Sabihin niyo. Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi ikaw yun. Feeling niyo kayo na, ha? Mga mag-asawa, mga mister, yung misis niyo ba yung tamang tao sa inyo? Yes or no? Wow. Kayo naman, mga magulang, yung mga anak nyo ba? Sila ba yung mga tamang tao na pinadala sa inyo ng Diyos? Yes or no? Wow. Habang maliit pa yan, pagtiyagaan nyo, titigas ang ulo niyan. Well, I don't know, ha? I was asked by a couple to please pray for their children. Ang mga bata daw ngayon, parang wala lang, pinagalitan mo, parang walang narinig. May ginawang mali, parang walang ginawa. Imagine na umaalis ng bahay na gabi na hindi nagpapaalam. So pagdating daw ng inaantay nila lahat, pagdating, sasabihin na, ba't umalis ka na hindi ka nagpaalam? Parang wala lang. Sabi niya, Father, anong dapat kong gawin? Sabi ko, hindi ko rin alam. Ipagdasal at patuloy na mahalin. Pinag-adya tayo ng Diyos na makatagpuan ng mga taong nagtuturo sa atin ng kababaang loob, pagkilala sa sarili at tunay na pananampalataya. Ang mga taong ito ay hindi aksidente, kundi biyaya ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Sabi niyo nga sa katabi niyo, biyaya ka ni Lord. Sabi niyo, parang duda kayo, ha? Parang duda, ha? Una, sa tamang panahon. Una, sa tamang tao. Pangalawa, sa tamang panahon. Sabi niyo, tamang panahon. Lakasan niyo, tamang panahon. Alam niyo, in our second reading, we find St. Paul making the following statement. Sabi ni St. Paul, all throughout my life, I have gone to many battles. Ang dami akong sinuong na mga hamon sa buhay. Pero hindi ako nag-surrender. Dahil sinamahan ako ng Diyos sa mga bagay na yaon. Binigay niya sa akin yung biyaya. At sabi ni St. Paul, ngayon dumating ng panahon na ang aking buhay sa mundo ay matatapos na. At alam ko, tatanggapin ko ang regalo ng Diyos para sa akin. Wow! Sabi niya, ang buhay ko ay matatapos na. And I am very excited because I will receive the crown. I will receive the promised gift from the Lord. Tamang panahon. Sabihin niyo sa katabi niyo, tamang panahon. Sabihin niyo sa katabi niyo, handa ka na ba? Nag-uusap kami ng kuya ko, no? May mga classmate na kami na nauna na, no? 50 plus, no? Namin akong classmate, they died at the age of 50, 40 plus, no? Dami, no? Kayo ba may mga kilala kayo na nauna na sa inyo? Yes or no? Yeah. Bakit silang nauna? Bakit hindi kayo? Diba? Wow, may sagot. Tamang panahon. Sabihin nyo, tamang panahon. Lakasan nyo, tamang. And that is what we pray for. Ang tamang panahon para gawin natin ang pagtitiwala sa Diyos araw-araw. Yon ang tamang panahon.
Huwag nang antayin pa yung bukas. Ngayon ang tamang panahon para muli magbalik loob kay Lord. Pinag-adya tayo ng Diyos sa tamang oras ng Kanyang biyaya kapag tayo ay handang magtiwala at mag-alay ng lahat sa Kanya. Ang Diyos ay laging kumikilos sa tamang oras, hindi siya nahuhuli. Siya ay hindi nahuhuli, kaya huwag tayo magmadali. Alam ng Diyos ang Kanyang kilos. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Una, tamang tao. Pangalawa, tamang panahon. Pangatlo, tamang lugar. Masaya ba kayo sa bahay ninyo? Yes or no? Yung mga bata ngayon, parang pag nasa bahay, kinukuryente. No? Are you happy staying in your house? The two boys, yeah? Which would you prefer, going to the malls or staying in your house? Both. Talaga, ha? Sabi ng mga magulang, kayo talaga. Dapat house, no? You choose the house. And I was reminding all our students kasi health break na namin by Monday. Sabi ko, health break, ha? Sa bahay, the safest place. Makakala nyo, wala nang banta ng lindol. Mukhang hindi na pinag-uusapan naman ang lindol. Napansin nyo? Yes or no? Naubos na ata yung mga go bag, nabili na lahat, no? Hindi na pinag-uusapan naman ang lindol. But please understand, the threat is still there. The threat remains. And the best place and the safest place will always be to be in our home. Lugar. Ang Panginoon ay hindi nagtatangi. Nakikinig siya sa sigaw ng mga naaapi. Hindi niya binabaliwala ang iyak ng ulila ni ang daing ng balo kapag siya ay dumadaing. Doon sa mga lugar ng kababaan, paghihirap at pagsubok, higit natin na darama ang pag-aadya ng Diyos. Ang tamang lugar ay maaring hindi maginhawa, ngunit dito tayo pinagyayaman sa pananampalataya at pag-asa. No? Ngayon, nasa simbahan tayo. No? Tamang lugar. No? Tamang lugar. Una, tamang tao. Pangalawa, tamang panahon. Pangatlo, tamang lugar. Pang-apat, tamang misyon. Sa ating pangalawang pagbasa, anong sinasabi ni San Pablo? Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita ng Diyos. Sino ang nagbibigay lakas? Ang Diyos. Sino ang nagbibigay sa atin ng biyaya? Ang Diyos. Sino ang tumutulong sa atin? Ang Diyos. Ang sinasabi ni San Pablo, lahat nangyayari, lahat nagiging maayos dahil ang Diyos ang kumikilos para sa ating lahat. Amen? Amen. Ang Diyos ay nag-aadya sa atin sa mga misyon kung saan magiging kasangkapan tayo ng Kanyang salita at kabutihan. Sa bawat tungkulin at hamon, ang Panginoon mismo ang nagbibigay lakas upang tayo ay magpatuloy. Sabihin niyo sa katabi niyo, palalakasin ka pa ni Lord. Sabihin niyo, yung hindi sumusunod, pahihinain ka. Lakasan niyo sa inyo, palalakasin ka ni Lord. Sabihin niyo, may mga kilala ko, no? Imagine, at matitindi mga pinagdaanan, mga cancer, leukemia, dialysis, no? I remember a friend today. Sabi niya sa akin, Nolan, Father, pag-pray mo ako, ha? Dahil tuwing nagda-dialysis ako, Father, pinagpipray ko kayong lahat ng mga pare, inaalay ko sa inyo
Ang hirap ng dialysis. Sabi ko, ilang beses ka nagda-dialysis? Sabi niya, Father, araw-araw. Sabi ko, what araw-araw? Has been going to dialysis every day for how many years? Eh sabi ko, bakit hindi ka magpa-transplant? Sabi niya, nakapila na ako, Father. And one time, nag-text siya sa akin, anong tawag dito? May vein daw siya na dinadaloy ng dugo na matay. Sabi niya, please pray for me, Father, na sana malampasan ko ito. Wow. You know, we might not be aware. Sometimes we complain a lot. We have forgotten a lot of people are going through tough times compared to what we're going through. Maybe our mission is to cheer them up. Our mission is to extend little help for them the way we can do. Huh? Naglalakad ako kanina. Sabi ko, Lord, pagod ako. May nakita ako naka-wheelchair. Maliit yung paa, naka-wheelchair. Sabi ko, si Lord naman, nagsabi lang po akong pagod. Sabi ni Lord, reklamo ka ng reklamo. May naka-wheelchair nga. Huh? You know, sometimes you're like that. We complain too much. Am I correct? Yes or no? Yeah. Lord, maaga akong nakagising. O reklamo ka? Yung iba nga hindi nagising. Mamili ka, nagising o hindi nagising? Sometimes we really complain a lot, no? Pwede po ba, let it be our resolution bago magreklamo, mag-isip muna at ipagdasal dahil maraming mga kakilala tayo o di natin kakilala, mas matindi ang pinagdadaanan kumpara sa maliit na bagay and inconvenience na pinagdadaanan natin. Amen? Huy, amen? Yung mga nasa ospital. Mahirap pala, no? Yung may mga dinadalo kayo, yung nasa ospital ka ng ilang araw. Pag nasa ospital ka, hindi mo alam kung umaga o gabi, ano? Yun ang sabi sa akin. Sabi niya, Father, ayoko nandito, hindi ko alam kung anong umaga at gabi. Yung maghapon kang nakahiga, kung kailan ka matutulog, papasok ang nurse, sasabihin, kamusta ka? Di ba? I-check ang blood pressure mo, kung kailan ka natutulog, mga nurse talaga, ano? Napakahirap yung humiga na maghapon. See, a lot of people are going through this. Old people are going through this. Can we take it as our mission that from now on, if we know of anyone, friend, kakilala, pinsan, then we cheer them up and we extend little help for them? Yes or no? Uy, sumagot kayo. Yes or no? Kinakailangan pa talagang pilitin ko kayo, ha? Totoo, no? Kaya di ba pag may mga humingi ng tulong, may mga Gcash, bla bla bla, huwag natin lang dedmahin. May it be our mission, well, to do something. Little things can become great things for others. It can be a big help for others. Ang Diyos ay nag-a-adjust sa ating misyon kung saan magiging kasangkapan tayo ng kanyang salita at kabutihan. Let all of us become instrument of God's goodness to one another. Good things we want to experience will be the same goodness we would like to do to one another. Amen? Diyan sa may Blooming Street, dumadaan ako dyan, maglalakad ako from Espiritu papunta doon sa area.
Marami dyan nagtitira ng mga sisiw. Yung mga sisiw na may kulay. Yung maliliit pa, mga pugo, may itik. Grabe pala kung paano kinukulayan yung sisiw. One time, nakita ko kung paano kinukulayan. Ang ginagawa, binabasa, pakabasa, isa-isa, ginaganon. Tapos, pag nakulayan na, tinatapon. Sabi ko, gusto ko sanang sabihin sa nagkukulay, gawin ko kaya yan sa'yo. Pagkatapos tayo na bibili ng... Alam nyo, yung buhay ay hindi lamang para kumita. Tandaan nyo, yung buhay ay hindi lamang para kumita. Ang buhay ay para kumita ng maayos, na walang nasisira at walang nasasaktang iba. Amen? Pwede ba yon? Yes or no? Pwede naman pala. Tapos inantay ko. Pagbalik ko naman, tuyo na. Dami-dami. May bumibili. Wholesale. Grabe sila kung bumilang ng sisiw. Ginagano lang. Sabi ko, ikaw kaya ihulog ko rin na ganyan. Diba? Siguro natutuwa. Sana makita natin ang buhay ay hindi lang para kumita ng maayos at magbigay buhay. Kaya nga, di ba, yung trabaho, ang tawag dito, hanap buhay. Di ba? Sa yung trabaho, nagkakaroon ng buhay, hindi nagkakaroon ng patay. Amen? Amen? Kung sabihin sa katabi, kumita ka ng maayos. Sabihin mo, lumabang ka ng patas. Sabihin nyo, huwag ka naman lamang. Sabihin nyo, wow. Sabihin nyo kay Father, lumabang ka, Father, ng maayos. Sabihin nyo, o kaya maghumili dito. Tamang tao, tamang panahon, tamang lugar, tamang misyon, at panlima, patuloy tayong inaadya ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tinataas. Kaya di ba nakita nyo, whenever we ask the Lord to forgive us, and I confess to Almighty God and to you, brothers and sisters, no, we beat our breasts, no? Lakas-lakasan niyo. Dapat tumutunog, no? Dinadagukan ang dibdib. Yung pagdagok ay para maramdaman mo na seryoso ka sa iyong paghingi ng tawad kay Lord. Alam nyo, gabi-gabi, yun ang sabi ko, Lord, hindi ko alam kung magigising pa ako bukas. Sana nagawa ko ngayon yung mga bagay na nais mong gawin ko. At kung sakaling may nakalimutan man ako, patawad. Kung may nagawa akong pagkakamali, patawad. Sabi ni Lord, move on ka na. Sabi niyo nga sa katabi niyo, move on ka na. Sabi niyo, lakasan niyo sa katabi niyo, move on ka na. Sabi niyo, isa niya sa problema natin, hindi tayo makapag-move forward kasi hindi tayo nag-move on. May nakita akong batang malusog, no? Pwede po ba simula sa araw na ito, dahil ang Diyos inaadya tayo at pinibigay sa atin yung kaligtasan, from now on, we move on and we move forward. We start forgiving ourselves. And as we forgive ourselves, we embrace a new life, and may we become consistent by the new life that we promise, that from now on,
we make ourselves a lot better. Amen? Amen? Mangangako tayo kay Lord, move forward kami, Lord. Patawarin mo na kami, Lord. Patawarin mo rin ang patawarin nawa namin ang aming sarili. At simula sa araw na ito, magigipong maayos kami. Amen? Amen. Ang pinakadakilang pag-adya ng Diyos ay ang kaligtasan na inaalok niya para sa ating lahat. Sa kanyang habag, itinataas niya ang mapagpakumbaba at pinapatawad ang nagsisising makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Sino sa inyo ang hindi makasalanan? Pumalakpak ng malakas. Sino sa inyo ang makasalanan? Pumalakpak ng malakas. Kakatuwa, nakangiti pa kayo, ha? Sabi niya, ako. Pero maganda rin yun, tinatawanan natin ang ating sarili. Hindi naman yun dito. Tawanan natin, dami tayong makabuktutang ginawa. Yes or no? Dami tayong mga sikretong itinago. Yes or no? Pero sa araw na ito, sinasabi natin kay Lord, patawad. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Salamat, Lord, sa pag-adya mo sa amin sa tamang tao, sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang misyon, at para sa aming kaligtasan. Saint Charbel, pray for us.